Sa detalye ng ating mga balita, inaasahan pong lalakas pa ang bagyong may international name na Bebinka na tinayang papasok sa Philippine Area of Responsibility bukas, September 13. Pagpasok sa bansa, tatawagin itong Ferdy. Para sa magiging galaw ng naturang bagyo, makakapanayam natin ang Pag-asa na sa linya ng ating komunikasyon si Chanel Dominguez ng Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang tanghali, Chanel. Magandang tanghali din po sa inyo at magandang tanghali din po sa mga taga-subaybay po natin. So update mo muna tayo dito sa binabantayan natin si Bebinka. So ito po may kategory na severe tropical storm sa ngayon at ito'y huling namataan sa layong 1,975 km ng east of Central Luzon. Ito'y may taglay na lakas na hangin na 95 km per hour at pagbugso na 115 km per hour. Ito'y kumikilos west-northwestward sa bilis na 25 km per hour. So yun po sa nakikita po natin, possible nga po itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility bukas po ng hapon or ng gabi. So nakikita din po natin, hindi rin naman po ito magtatagal dito po sa ating PAR at lalabas din po ng Saturday ng madaling araw. Sa pagtaya din po natin, wala po itong direktang epekto dito sa ating bansa at mababa din ang tsansa na mag-landfall. Pero once po itong pumasok, ito po itatawagin nating Ferdy. Samantala dahil po dito sa trough ni Ferdy ay ni Bebinka ay asahan po natin makakaranas na nung maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa Eastern Visayas, Caraga, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate. Dahil dito din kay Bebinka ay asahan po natin na i-enhance nito ang southwest monsoon. Kaya asahan din natin mga pag-ulan dito sa Palawan, Occidental Mindoro, Romblon, nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao. Sa mga susunod na araw, asahan po natin magkakaroon din po tayo ng mga pag-ulan, lalo na po dito sa Mimaropa, Bicol Region, dito sa Visayas at northeastern portion ng Mindanao, dulot po ng southwest monsoon. At yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga. Chanel, sa nakikita kasi namin na satellite video ng Pag-asa Himawari, medyo malaki yung sakop nitong bagyong Bebinka. Yes po, malaki po talaga yung kinakita po sa atin sa satellite imagery po. Ngayon po, 580 kilometers po yung kanyang lawak din po. Kasi nung nanalasa ang bagyong Enteng dito sa ating bansa, ang halos nagpaulan talaga sa kalupaan ay yung habagat. Ito, nabanggit mo, hihilahin din niya yung habagat. So, posible kayang maranasan natin yung kasing lakas din ng buhos ng ulan ng Enteng? Sa ngayon po, malabo din po yung ganun pong sitwasyon po natin dahil ito po, maalala po natin, si Enteng po ay malapit po sa ating kalupaan. Ito po ay naglandfall pa po. Ito po kasi na si Bebinka ay nasa labas po ng ating PAR at masyado pong malayo po dito sa ating kalupaan. Okay, huling tanong na lang, Chanel, bukod dito kay Bebinka na posibleng maging bagyong Ferdy, meron pa ba tayong ibang sama ng panahon na binabantayan? Meron po tayong mga minomonitor na cloud clusters at patuloy po natin ito minomonitor kung magiging isang ganap na low pressure area sa mga susunod na araw. Alright, maraming salamat, Chanel Dominguez ng Pag-asa Weather Forecasting Center.